Magandang gabi po, bago mag alas 12. So, 16 minutes before 12. Pag-usapan po natin itong isa pang napakahalaga na bagay na dapat ay maunawaan ng ating bayan. Ito po ay patungkol sa pag-aristo daw kay Marcoleta. Ilang araw na narinig ko na itong pag-aristo. Marami na rin nagsabi sa akin pero mukhang hindi rin ako naniniwala. Pero despite that, titignan natin kung paano. But bago dyan, ang lahat siguro ay magmo-music muna ako para pag-usapan natin kung paano ito tungkol kay Marcoleta. Wala na to. Titingnan ko kamatayan na ng katarungan sa Pilipinas. Wala nang katarungan po. Ang lahat kasi po na mga nagsisip-sip kay BBM dahil lang sa pera ay kani-kanyang galaw. Ang problema ko sa lahat, itong korte natin, bakit nagpapagamit? Okay lang papagamit yung mga mababa, pero ang korte nagpapagamit eh. The fact kasi pag pinalabasan ng korte, pag pumayag, pinaprubahan ng korte, ang hinahaing kaso laban kay Marcoleta, ibig sabihin, patay na po ang katarungan sa Pilipinas. Bago yan, pakinggan mo natin si Sara. Para kay Sara. Pag-asa ng itukhang na lang ni Sara ang ano. Itukhang ni Sara ang mga kurap. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, Luis Hali, good morning. makapagpulong. Watching from San Francisco, Mga California. kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. So, ito po ang malungkot. Sobrang lungkot ako. Ang problema ko, yung taong mga makikita natin na inaasahan ko sana na makipaglaban para sa katarungan. Hindi na po lumalaban. Bero mo. Ang nakipaglaban na lang tira na si Marcoleta, si Peter, Alan Peter Cayetano. Yung dalawa, tapos back sa kanila si Pia Cayetano, si Robin Padilla, si Loren Ligarda, si Amy, si Bongo, hindi rin makapaglaban na maayos yan. So, sino pa? Si Camille Villar, tsaka si Mark Villar, mukhang delikado pa. Ladies and gentlemen, hindi po yun ang tinitingnan ko yung ma-impeach ba si Sara Duterte o hindi. Ang tinitingnan ko rito ay ang katotohanan po na wala na talagang katarungan. Pero bagong lahat yan, i-discuss ko lahat, possibility, pero patugtugin ko muna ng aking channel ID. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador.
nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarang walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. At ang pag-usapan natin ay ito, papakita ko sa inyo. Ang direct na balita, kahit mismo si Marcoleta nagsasabi na aarestuhin siya. So, ngayon, nakikita ko po ang facts of the case. Pag sinabi ko po facts of the case, yun po yung binubuo nila na reklamo laban kay Marcoleta. Ngayon, sa suma total po, gagamitin kong aking alam sa batas. At hindi magbabago ang alam ko na ganoon din dapat ang manaig. Ay wala pong plunder. At kung matuloy man na mayroon siyang warrant of arrest, ang ibig pong sabihin nito, mismo yung mga korte natin ay nagpapagamit. Yan po ang katotohanan ng buhay. So, dito, pakinggan muna natin ang sinabi ni Marcoleta. Kumbaga ba parang naniniwala na ako na totoo nga meron. Pero bago yan, ang isa pang balita na nakuha ko ay walang sinuman sa mga police generals na kahit si John Vic Rimulya ayaw nila magpatupad ng warrant of arrest laban kay Marcoleta. Kahit nga si Matibag, NBA agent Matibag na direktor, ayaw rin magpatupad. Bakit kaya? Dalawa po ang rason na nakikita ko. Alam po nila na hilaw ang kaso nila. Alam po nila na hindi maaaring magiging plunder ang sitwasyon na kung saan ang pera na tinutukoy nila na ginamit daw ni Marcoleta, na binulsa daw ni Marcoleta, ay pera ng pribadong tao. Sino yung mga yun? Pera na binigay ni Mike Defensor, 30 million pesos. Pera na binigay ni Joseph Espiritu na 25 million pesos. Pera na binigay ni Aristotle Biray na 25 million pesos.
20. Dapat 75 million lang total eh. So 30 plus 45, that is 75. 20 million natay. 20 million isa, 22. Bala total of 75 million pesos. So paano magiging plunder ang katotohanan na ang perang tinanggap ni Marcoleta ay nanggaling sa pribadong tao? Walang ninakaw si Marcoleta. Okay. Ang tanong, kailan binigay? Binigay po ito. Inamin naman ni Marcoleta. Actually, si Marcoleta pa nga nagbanggit eh. Binigay ito noong January 2025. Kung binigay ito noong January 2025, ano ang meron? Mahalaga po ang petsang yan. January 2025 ay hindi pa po siya campaign period. Ang campaign nagsimula po February. Ibig sabihin, hindi mo pwede sasabihin na naglabag si Marcoleta sa batas ng eleksyon. Dahil wala pang campaign period. Kaya nga, ang resulta, bumuto ang 6 na commissioner ng eleksyon ng COMELEC. Absuelto si Marcoleta sa akusasyon na nilabag daw niya ang tinatawag na SOSI na batas. Ano ba yung SOSI? Ang SOSI po kasi, lahat ng mga kandidato, pagkatapos ng eleksyon, ay magbibigay ng report sa COMELEC kung magkano ang tinanggap nila na donasyon at magkano ang kanilang nagasta o ang magkano ang kanilang ginamit mula sa kanilang sariling pundo. Ang katwiran naman ni Marcoleta, hindi siya obligado magsumite ng report kung magkano ang kanyang ginasta sa eleksyon at magkano ang kanyang natanggap sa katwiran na hindi pa po nagsimula ang eleksyon ng kampanya. Hindi pa nagsimula ang pagkampanya. Ang sagot naman ng COMELEC, binasura ang kaso laban kay Marcoleta. In other words, sa mata ng COMELEC, walang problema, walang paglabag na ginawa. So ngayon, ginawa nila ng paraan. Ang problema kasi sa gobyerno natin ngayon, ang ginagawa nila, hukay ng hukay, imbento, palawakin ang pag-iisip. Ang tawag dyan, overstretching. Kung paano mamakakasuhan ang lahat ninyong kaaway, lahat ng tao na hadlang sa inyong ambisyon ay dapat makasuhan. Ang problema pa rito ay ginamit po ni Boying Rimulya ang kanyang pwesto. Inabuso niya. Paano ba niya inabuso? Ang ginawa niya, ang bit-bit niya sa kanyang kapangyarihan bilang ombudsman, lahat ng ihahain niya sa korte, na Sandigan Bayan man o sa Regional Trial Court, ay may kasamang paggalang mula sa mga korte. At ang mga korte ay obligado na rerespeto sa desisyon ng ombudsman. Desisyon ng ombudsman na kakasuhan si Marcoleta ng plunder sa pamamagitan ng kanilang katotohanan. Na katotohanan hindi naman talaga. Inamin naman ni Marcoleta na gano'n na nangyari. Na tumanggap siya ng 75 million mula sa 3 tao, pribadong pera, at kanyang ginasta sa kanyang kampanya. So, ano ang tanong? Meron bang krimen dyan? Nagdesisyon si Rimulya na mayroong krimen. At ang kanyang katwiran, ang pagtatanggap niya ng pera kuno ay tinatawag na indirect bribery. Mga kababayan, ang kahulugan po ng indirect bribery ay ganito. Kapag ang isang opisyal ng bayan ay tumanggap ng pera mula sa pribadong tao,
hindi galing sa gobyerno. Pinaparusahan ng batas natin kung ang pagbibigay ay may koneksyon sa trabaho ng tao na binigyan ng pera. Ngayon, tandaan natin, lahat ng umaakusa ang siyang may obligasyon magbigay ng ebidensya kung ano ang pakay ng pagbibigay ng pera. Pangalawang tanong, kung krimen man yan ang pagbibigay ng pera, dapat bang isama mo ang mga nagbigay ng pera? Pangatlong tanong, may ebidensya ba na may kinalaman sa trabaho ni Marcoleta ang pagbibigay? Iyan ang mga tatlong tanong usisain natin para mapalabas ko ang konklusyon na walang krimen na nangyayari. Pero bago ang lahat, dito po ako papasok sa tanong kung may krimen ba nangyari sa kung may ebidensya ba na ang pagbibigay ng pera ay may kinalaman sa pwesto ni Marcoleta. Ngayon, para maliwanagan kayo ganito. Halimbawa, kapatid ni Marcoleta ang nagbigay ng pera. Ano kayang sitwasyon? Kakasuhan din ba nila kung kapatid ni Marcoleta ang nagbigay ng pera? Kapatid niya sa dugo. Yan ang unang tanong. Pangalawang tanong, dahil iglesia ni Kristo siya, kung nagbigay sa kanya ay ang hepe ng iglesia ni Kristo na si Iranyo Manalo, kakasuhan din ba nila si Marcoleta? Kung ang nagbigay ng pera ay anak ni Marcoleta, may krimen ba? Yan po mga tanong, napakasimple. Hinahalimbawa labang natin na kung ibang tao nagbigay, may krimen ba? Kung kadugo niya nagbigay, may krimen ba? At ngayon ito, hindi niya kadugo. Sino ba yung nagbigay ng pera? Ang nagbigay pa ng pera sa kanya si Mike Defensor, si Joseph Espiritu, tsaka si Aristotle Viray. Ano bang habol nila? Ba't binigay si pera? Na pera si Marcoleta. Nagdeklara na sila, gusto nila si Marcoleta tulungan. Kaya sila nagbigay kasi gusto nila tulungan na magiging mananalo. Tagahanga sila ni Marcoleta. May isa rin akong ibabanggitin na tagahanga ni Marcoleta, isa ring abogado. Hindi nga sa iglesia ni Kristo eh. Ang pangalan niya po, marami din siyang mga followers. So, kung titingnan mo itong abogadong ito, hanapin ko ngayon. Ito po si Attorney Anthony Lodalvi Vista. Isang abogado. Hindi siya iglesia, siya ay Katoliko. Ipakita ko ang kanyang post. Ito po yung post ni Attorney Anthony Lodalvi Vista. So ngayon, ito yung kanyang confession na tinatawag. Sabi niya, noong 2025 Senate elections, I voted for only one candidate. At iyon ay walang iba, si Rodante Marcoleta. Sabi niya rito, pareho silang abogado. Pero
nakita niya ang prinsipyo ni Marcolita na hindi nagbabago. Nagulat siya nung nakuha ang pansin niya nung nakita niya sa House of Representatives na hearing si Marcolita na tumatayo. Kaisa-isang tao, kaisa-isang congressman na tumayo para ipaglaban si Sara Duterte laban sa mga tira ng mga congressman sa Quadcom Committee at saka Good Government Committee. Nakita niya pagka-prinsipyadong tao si Marcolita. Kahit alam niya sa survey ay kulilat si Marcolita. Ang ginamit niya, pwede siyang bumuto ng 12 senador. Kandidato pagka-senador. Pero isa lang ang binuto ni Attorney Anthony Lodalbi Vista. At sadyang natutuwa siya at sobrang tuwa niya yung hindi nagbago ang pinakita ni Marcolita ay hindi siya nagbago. Si Marcolita ay ganun pa rin Marcolita sa pagkakilala niya. Ngayon, nalulungkot si Attorney Vista, nalulungkot siya. Dahil kinakasuhan na ngayon si Marcolita. Isa lang ang pananaw niya, kaparehas din sa pananaw ko. Kamatayan na ng katarungan sa Pilipinas. Panahon basta ikaw ay hadlang sa pangarap ng administrasyon ni BBM. Hahanapan ka ng butas. Hindi na iba yan sa kasong hinahanda nila na patanggalan nila ng karapatan si Robin Padilla na magiging senador. Ayon sa kanila, nilabag daw ni Robin Padilla ang kondisyon sa kanyang absolute pardon. Absolute na nga yung pardon eh. Walang kondisyon na binigay ni Duterte noon ang pardon kay Robin Padilla para makatakbo siya pagkasenador. So ito po, magiging fair lang tayo sa facts. Hindi po, ang opinion ko po rito ay base sa libro kung ano sinasabi ng batas. Alright, pakinggan muna natin si Marcolita. Ito pong ebidensya na nangyayari ngayon. Pakita ko muna ito bago natin pakinggan si Marcolita. Nang problema sila. Alam mo bakit sila ng problema? Number one, sa totoo, sinabi ko kanina, maski sila, hindi sila kumbinsido na nagkasala si Marcolita. Kalahin mo private money. Hindi niya ninakaw, ginasta niya lahat sa eleksyon. Hindi yung para sa kanya, kundi para sa election, para sa kampanya. He did not own the money. And because he did not own the money, he spent it as wished for by the donors. It was donated to the campaign, not donated to him as a person. Kaya inubos niya rin. So, ibig sabihin sa punto na yan, diyan nagtatalo-talo ang isip ng mga pulis kung arestuhin nila si Marcolita o hindi. Ganon din si Matibag. Ano ang pangalawang rason? Ang pangalawang rason po talaga kung bakit sila ay andap na ipalabas ang warrant of arrest laban kay Marcolita ay ang katotohanan na ang Iglesia ni Cristo ay iisa sa kanilang pinaglalaban. Sa totoo lang dapat itigil ng impeachment, sabi ng Iglesia ni Cristo. Hindi nyo nga sinunod ang kanilang pakay, ang kanilang hinihingi. Ngayon, arestuhin nyo pa si Marcolita na kanilang anak. Ang katotohanan, natatakot sila, mga police general. Natatakot sila, pati si John B. Cremulya. Baka politiko kasi.
na kung aristuhin nila si Marcolita, sigurado ko na walang mga kamag-anak sila, mga pulis na mga politiko at kamag-anak ni John Vic Remulla na mga politiko, pati si John Vic Remulla, lahat sila ay hindi iboboto ng iglesia sa darating na eleksyon sa 2028 kung matutuloy man ang eleksyon. So, yan po mangyari. Pakinggan muna natin si Marcolita. Yan siya sabi, walang mag-aresto. Yan. Basta breaking news, Camp Krabi, magkaroon ng tension sa command. Nag-meeting ang mga general tungkol sa walang gusto mag-serve ng warrant of arrest laban kay Marcolita. Isa lang po ang nakikita kong dahilan. Sabi ko nga, dalawa pala. Alangan sila ma-justify yung katotohanan na hindi naman pera ni Marcolita, hindi naman pera ng gobyerno yun. Pangalawa ay takot sila ma-ostracize sila ng lahat ng mga butante na Iglesia ni Cristo. Ang mahirap pa nga dyan sa kanila, iisa kong bubuto ang Iglesia ni Cristo. Sa tingin ko naman, tama ka Ibon Castiva, ambag ito ng mga kapatiran ng mga Iglesia members para kay Marcolita. So ito, pakinggan natin ang salita ni Marcolita. Maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil. Maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil. Maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arrest. So yan ang sinabi At least, alam nyo na, sinabi ni Marcolita na maaring iyain laban sa kanya. Ngayon pakinggan natin yung mga iba pang sinabi niya. Yan lang nakakainam sa Iglesia ni Cristo Nagkakaitsa talaga sila. In union there is strength talaga. Anyway, ito na lang yung sabing interview kayo. Hinanap ko yung interview kay Marcolita.
Anyway, hindi ko na makita. Pero ito na lang gamitin ko. Bakit hindi ka ma-stress? Ipinamamarali talaga niya yung kanyang idea. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman. Opo. Oh. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, Mhm. may stress ka talaga eh. Kung ako doon, mananahimik na lang ako. Dinala ko yung keyboard nun eh. Pagka gano'n naman. Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Oho. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Oho. Ibig sabihin, ang ugat nila ay kasi gusto nila babaguhin ang quorum para makonvict nila si ano. Para dun sa presidential na Senate presidency makukuha. At saka in the final analysis para makonvict nila si Sara Duterte. Tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown eh. Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin na ipagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood control scandal. Oho. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya... Tapos pinika pata sa news na mag-i-schedule ng Matutuloy, pagdinig ng Webes. Hindi nila napakinggan yung bandang huling programa natin. Talagang may plano naman kasi. Oho. Ngayon, gumawa sila ng paraan na may security threat daw. Yeah. Kung titignan mo naman, wala namang ginawang pagpapahayag yung National Security Advisor. Wala po. NICA, Intelligence Group, Wala wala. man lang, sana man lang may nagpatunay. Meron po talagang threat Opo. na nanggagaling po sa ganitong sektor. Ito po yung nakuha naming intel. Maliwanag naman na pinroses nila. Baka nga may konting, may sapat na ebidensya. Opo. Oho. Kaso, ang nagpahayag doon yung NBI. Paano naman nangyari? Kailan ba naman nangyari na NBI ang gagawa ng pagpapahayag na mayroong security threat sa Senado? Kaya importante ang araw na ito. Tama po. Bagamat 2026, makabagong bayani ng araw, Nason, ano? Ang kinikilala ngayon. Pero siyempre, yung talaga mga bayani noon, kahit na po 2026 ngayon, ay dapat pa rin natin alalahanin, Sen. Di ho ba? Tsaka ang importante kasi, Jen, Nelson, ay yung ating watawat. Yan, opo. Yung asul sa aking pagkakaalam ay sumasagisag sa katapatan. Oho. Yung pula ay Sa katapangan. sumisimbolo sa kagitingan at katapangan. Yes no? po. Oo. At yung golden sun, yung ginintuang araw, ay yan ay sumisimbolo sa tapat. Mamaya, Sen, siguro paririnig natin kahit ilan man lamang. Kasi kanina po, sabay-sabay na itinaas, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa iba't ibang mga historical sites ng ating bansa. No? Sana hindi lang ritual, Jen. Ano? Well, tama po Madali kayo. No? kasing gawin yun eh. Opo. Kaya pinipilit nating umpisahan sa ating watawat. Ang watawat ay sagisag ng ating bansa. Mhm. Kasi kung winawagayway mo lamang yan bilang isang ritual para lang makita ng publiko na may ginawa tayong isang seremonya, Mm-mm. ngunit yung mga sinasagisag ng ating watawat ay hindi naman nagkakaroon ng kaganapan, parang hindi rin tayo ganap na malaya dyan. Tama po. Dapat nag-uumigting yan sa puso araw ng kagitingan. At kahit kailan ay hindi Araw ng kasarinlan pala. hindi dapat makalimutan. Opo. Meron tayong pink May- at ibang mga shades ng mga kulay Oho. na para bang tayo yun eh. Hindi tayo ganun. Oho. Ang kulay natin ay kulay bandila lang at lahat ng sinasagisag ng kulay na yan. Huwag ka na lumayo, Nelson. Opo. Kami lang sa Senado eh. Ayun nga. 24 kayo, Sen, ano? Pwede, mangiba pala bilang 22. Ito ba talaga kayong final na bilang ngayon? Sen? Doon sa bilang lang, hindi na Hindi ba kayo magkasundo? Eh, no? Oo. Dahil lamang sa politika. Yun. Oo. Dahil lamang sa kagustuhan na ibahin ang naratibo. Oho. Ang dami. Nagkakaisa sila sa araw pa naman ng kalayaan para pabulaanan nila na ang bilang ng senador sa ating bansa ay hindi na 24.
Depende po sa... Oo, meron akong nakita tama post kayo. ng isang mambabatas na nando sa House of Representatives. Oo. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Ano? Oh, di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun eh. Ang sabi niya, Oh, abay, ang nakasulat dun of all its members. Yeah. Sabi niya, ano? ng lahat ng miyembro So may nito. binabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Oo. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. at yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi Yes po. kasi doon, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. Mhm. So, binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. Oo. So, sinasabi niya doon sa kanyang vlog o doon sa kanyang pahayag Sa kanyang post. Opo. sa post, Oo. hindi sinabi kang 24 dyan. Aba, Oo. Ang sinabi lang of all its members. Oo. Eh para bang hindi. Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Oo. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala rin sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. kung ilan ang senador. Magsimula ka doon. Oo. Kasi yung Section 1, the Senate, Opo. at saka yung House of Representatives. Yes At po. sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Oo. Kasi kaya niya sinasabi yon, gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito merong kulay pink, Opo. merong kulay berde, Oo. merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. nagtatago Oo. sa kadahilan ng alam na natin. Oo. At yung isa naman ay nakapiit ngayon Nakapiit. Yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Mm-mm. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon, Hindi na senador. Hindi na kasali. Yun, ang mabigat. Oo. sa mga tweet, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakakulong, suspendido. Oo. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede ka ngang suspendihin ng Oo. sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder. Yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyo papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. yung isa naman nakapiit. Nakakulong. Oo. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oo. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo, 22. Oo. Doon do ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Oo. ilan ang quorum base sa 22? The 12. 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya ang 12 kami kanya, May- legal kami. Oh, majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang Aha. pangangatwira na ganyan? At ito malulungkot ka, hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen. Ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti na lamang, naturuan ako kahapon na huwag na ma-stress, Sen. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. Ika-i-stress mo talaga Oo yun po, naku, ang dami talaga. Ma-stress talaga tayo eh. Eh di mabuti na lang Lumakas po, paano ko eh. may mga Anyway, ang tingnan natin, basahin natin ang Section 2
Article 6 ng ating pinakamataas na batas. Nagsasabi po rito, basahin natin sabay-sabay. Ay kung sabihin nyo na ako lang isa nagbabasa. Basahin natin sabay-sabay. Ito po, Article 6, the Legislative Department. Pag sinabi mo Legislative Department, binubuo yan ng House of Representatives at saka ng Senate. Okay, ito po basahin nyo. The Senate shall be composed of 24 senators. So 24, hindi magbabago kahit absent pang isa. Who shall be elected by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. Yan po, 24. So sinasabi rin ito sa Section 4. The term of office of the senator shall be 6 years and shall commence unless otherwise provided by law at noon on the 30th day of June, the following election year. No senator shall serve for more than 2 consecutive terms. Voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered as an interruption. Tapos, Section 5, the House of Representatives shall be composed of not more than 250 members unless otherwise fixed by law. Who shall be elected from legislative districts apportioned among the provinces, cities, and the metropolitan Manila area in accordance with the number of respective inhabitants and on the basis of a uniform and progressive ratio. And those who, as provided by law, shall be elected through the party list system of registered national and sectoral representatives. So, 24. So, 24 siya. Ngayon, titingnan natin ang epekto po nito. Tapos na tayo sa usapin sa Senate presidency. Ang usapin na lang na titingnan natin ay patungkol sa kung ilan ba talaga ang dapat na target nila. Kailangan pa liitin ang dami ng senador na bubuto para i-convict si Sara. Kung 24 kasi, divided by 3, that is 8. Ngayon nakalagay pa sa ating constitution na 2/3 ang kailangan na boto para makonvict si Sara Duterte. So 2/3 of all its members. Titingnan natin, pasyalan natin pakita natin, ibalik natin yung constitution. So pasyalan natin yung Article 11, Section 6. Section 3, Paragraph 6. Na, So ito po yung Article 11, Accountability of Public Officers. So punta tayo sa Section 3. Ito po yung impeachment. Tingnan natin sa Section 6. So tama ako. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Kung sinabi sa Section 2, Article 6, na ang Senate at 24, so how shall you determine that? Nevertheless, ang gusto na mangyari ay ma-reduce para lalaki ang chance nila na i-convict si Duterte, Sara. So ngayon, paano na mako-convict? Gawin na kung ma-reduce sila. Kasi kung 24, kailangan nila ng 16 voters.
divided by 3, that is 8 times 2, kasi 2/3, that will be 8 plus 8, 16. So, ngayon, ang target nila po, ladies and gentlemen, pababain nila ng dapat mabawasan ang senador. Mabawasan, target nila is 12. O 14 senators, o 12 senators. So, sa ngayon, ang mga senador natin ay dalawa ay wala. So, tinatarget nila na wala. Kinasuhan si Jinggoy. Pagdating sa kaso sa plunder, so suspendido siya. So, dalawa na lang, maging 22. So, gusto nila targetin si Marcoleta, ipapasok sa plunder. So, magiging 21. So, ngayon, kung magiging 21 siya, Argo o Ronel, 21 divided by 3, alam naman natin sa arithmetic, that is 7. 7 times 2, that is 14. So, pagpalagay na natin kung 14, may chance ba sila kung 14? Sa ngayon po, 13 lang sila. So, kung 14, paano makukuha? Ang mga senador po natin sa ngayon, tingnan natin ang lista ng senador. Magbilang tayo kung 14 kaya ba ng buuin. Bam Aquino, kanila yon. So 1. Alan Peter Cayetano, hindi na makukuha. Pia Cayetano, hindi na makukuha. Bato de la Rosa, hindi na makukuha kasi nagtatago. JB Ercito, makukuha na 2 na. Francis C. Escudero, makukuha na 3 na. Sherwin Gatchalian, makukuha na 4 na. Si Bongo, hindi na makuha. Tapos si Rizal Tiberos, makuha na 5 na. Tapos si Panfilo Lacson, makukuha nila 6 na. Lito Lapid, makukuha nila 7. Si Loren Ligarda, hindi na makuha. Si Rodante Marcolita, lalong hindi na makukuha. Aimee Marcos, hindi na makukuha. Robin Padilla, lalo hindi makukuha. Kiko Pangilinan, makuha na 8 na sila. Tito Soto, makukuha na 9 na sila. Erwin Tolpo, makukuha na 10 na sila. Rapi Tolpo, makukuha nila 11 na sila. Joel Villanueva, makukuha na 12 na sila. Camille Villar, hindi na makukuha. Mark Villar, hindi rin ito makukuha. Juan Miguel Zubiri, makukuha na 13 na sila. 13 lang. Nabanggit ko na lahat ng senador. 13 lang po. So, sino ang posible na makukuha na 14 mababaliktad? So, ang teorya po nila, kailangan makulong si Rodante Marcoleta at tinatrabaho pa nila ang ICC warrant of arrest laban kay Bongo. So, ngayon, nakikita na natin ang target ay ipa-reduce into 14 votes. Pero hindi pa rin na makuha. Kaya kailangan i-reduce into 12 votes. So kung ma-reduce sa 12 votes, 6 plus 6 plus 6, dapat 18. At dapat ay mapakulong nila ang 6 na senador. Kung mapakulong nila, nakagaya ng 6, sino pang 6 pwede? Si Ruben Padilla, papakulong pa daw nila. So, dagdag niyan kay Bongo, 4. Ruben Padilla, 5. Sinong isa pwede na pakulong? Kailangan 6 mapakulong nila. Hindi rin pwede si Aimee. Sino pa? Wala na akong nakikita. In other words, ganito po ang problema nila. Kailangan na makabuo na 6 ang kukunin para 12 votes lang kailangan nila at convicted na si Sara. Yan po ang kanilang theory na hindi rin mangyayari. So, malaking awayan yan. Tatakbo yan sa Supreme Court. Kung gusto ipagpipilitan nila. Ang problema ngayon, what BBM wants, BBM gets. So ngayon, kung hindi na makukuha, ma-reduce na, babawasan 3,
magiging 21 senators divided by 3, that is 7, times 2, that is 14 votes. Kaya ba? Pero malaking awayan yan. Pero nevertheless, that is their target para bakit nila aristuhin si Marcoleta. Pero ang katotohanan ng buhay, nagdadag-isip sila, nagdadalawang isip, pwede ba ito? Baka titirahin tayo ng mamamayan na magbutante. Ganon ang iniisip nila. At sigurado akong magagalit ang Iglesia ni Cristo kapag ginawa nila yan. O maliit lang ang Iglesia ni Cristo, pero solid naman kung bumuto. Yan po ang katotohanan kung nag-isa tayo. Kahit kunti lang, in union, there is really strength. So, tingnan natin, may kaso ba si Marcoleta? Dito natin tayo mag-realize. Sabi ko kanina, nagdududa sila ni John Vic Remulla kung talagang may kaso o wala. Andyan kasi ang katotohanan na ang perang kinuha ni Marcoleta ay nanggaling sa 3 taong pribado at hindi sila taga-gobyerno. At sigurado ako na ang pera na yan na binigay ay hindi pera ng gobyerno. Sino-sino ba sila? Pera ni Mike Defensor. Pera ni Joseph Espiritu. Pera ni Aristotle Biray. Ang tanong, nasasagutin ko ngayon, hindi ko pa nasagot. Ang pagbibigay ng pera ay magiging indirect bribery lamang kung ang pinagbibigyan mo ng opisyal ay meron pang kayang gawin na may ibabalik ang pabor sa nagbigay ng pera. Bago yan, nais kong ipakilala sa inyo para malaman nyo anong klase ang bribery. 2 klase ang bribery. Article 210 ng Revised Penal Code, direct bribery. Ano bang direct bribery? Nagbigay ako kay Ronel ng pera. Pero ang pakay ko dahil si Ronel ay hepe ng isang opisina at gustong kumuha ng kontrata. Diba, Ronel? Pag ikaw yung magdidesisyon, bigyan kita ng pera, papanalunin mo ako sa bidding. At kung manalo ako, di kikita ako. Maliban pa sa pera, bibigyan pa kita ng additional na bonus. Kumita ako sa kontrata eh. Yan po ang direct bribery. Direktahan na para sa manaig ako sa bidding. Kahit ano man transaction yun. Pagkatapos, ano naman ang indirect bribery? Ganito po yun. Nang binigay ko kay Ronel, sa panahon na yun ay wala pang proyekto. Pero alam ko na magkakaroon ng proyekto someday somehow. After 6 months, nagkaroon ng proyekto dahil lumabas na ang pundo ng bayan. Lumabas na ang General Appropriations Act. So ngayon, pupunta ko, Ronel, kumusta pare? Mata pare? Hindi pa ako magsasalita sa iyo. Malalaman mo na lang na nagsampa ako ng bidding. At bibigyan mo, o di kaya, Gobernador si Ronel. Kung Gobernador ka, Ronel, ang kapangyarihan sa pagbibigay ng prangkisa, o hindi prangkisa, kundi permit para sa pag-quarry. Halimbawa, gusto kong kumita sa pagkukuha ng paghakot, kukuha ng mga buhangin at bato. Nakalagay yan sa kamay ng gobernador at mga bukal. Bibigyan ko ng pera si Ronel, gobernador siya. Tapos bibigyan ko rin ng pera yung mga bagong bukal. Pero binigay ko matagal na. Ito na ngayon, nang binigay kong pera ay sigurado na mayroon ako makukuha sa iyo. Although hindi direkta. Yan pong ibig sabihin ng indirect bribery. Ngayon, ihambing namin natin sa sitwasyon ni Marcoleta sa ngayon.
Sa panahon na yung January na nagbigay ng pera, si Mike Defensor, si Joseph Espiritu, at saka si Aristotle Biray, ay wala ng committee si Marcolita. Tinanggalan siya ng committee. Kasi nga, tumindig siya para kay Sara Duterte. Kaya tinanggalan siya ni Romualdez ng mga committee. Hindi na siya member sa committee. So kung wala palang committee, ibig sabihin yun, Ronel, hindi makapagbigay ng pabor balik si Marcolita papunta kay Defensor, papunta kay Joseph Espiritu, at papunta kay Aristotle Viray. So, ganun po nangyari. So, ibig sabihin, wala palang pakay. Hindi mo pwede sabihin by reason of his office. So, kung walang rason, dahil hindi man lang sa member ng kahit anong committee, congressman siya noon, ay hindi mo masasabi na ang pagbibigay ng pera ay para sa kung anong purpose nakikita itong nagbigay. With that said, dagdagan pa natin ng kaisipan. Kung ang nag-akusa laban kay Marcolita ay kung ganon ang kanyang proposition na may kinalaman sa opisina niya ni Marcolita, siya ang may obligasyon na magbibigay ng ebidensya para patunayan na ang pagbibigay ng pera ay para sa pakay na may kinalaman sa opisina ni Marcolita bilang congressman. Ang nangyari sa ngayon umaasa na lang sa certification ng ombudsman na dapat igalang ng Sandigan Bayan. Yan ang pinaka-problema sa sistema ng katarungan natin. Kaya sinasabi ko, ang pakay nito para arestuhin si Marcolita ay para bawasan ang boto kay Sara at ito ay magdudulot ng kamatayan ng katarungan. Hindi na ginagalang ang inuutos ng Constitution sa Article 3, Section 1 na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Ang process dito tinitingnan, kailangan sinasabi ng batas, bago mo palabasan ng warrant of arrest, si Marcolita ay susunod ka sa utos ng Section 2, Article 3 ng Constitution na nagsasabi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Wala na, patay ng katarungan. So, ibig sabihin, walang ebidensya ang nagreklamo laban kay Marcolita para kung saan ang pakay na yung pagbibigyan ng pera at papalabasan mo pa ng warrant of arrest. Ibig sabihin po, nagpagamit ang ating Sandigan Bayan. So ngayon, given that as it may, ang tanging pag-asa na lang ni Marcolita, Iglesia ni Cristo, at pupunta siya ngayon sa Supreme Court. Icha-challenge niya. At kung ako naman ang kukunin niyang advisor, ang advice ko sa kanya, ganito lang kasimple. Hindi, sa sunod ko lang sabihin. I-vlog ko na lang later on kung anong taktika gagawin ni Marcolita. Sigurado ko na walang ginawang krimen si Marcolita. At nilabasan pa ng warrant, that will be the end of justice here in the Philippines. Si Karen Piraren, sir, with your respect lang po, kasalanan ni Marcolita yan.
walang exemption to the rule. Hindi po kasalanan niya. Pasensya ka na, Karen ka. Pero rin, kapag mag-insist ka, bubuko po kayo sa batas. Huwag kang mag-insist. At kung sabihin, halimbawa, i-discuss na rin natin sa epekto sa salin. Hindi raw nilagay ni Carcolita sa salin. Ang tanong, bakit niya ilalagay? Ang ilalagay sa salin ay yung mga kayamanan mo. Tanong, kayamanan ba ni Marcolita yung binigay? Binigay yun kay sa eleksyon, sa kampanya, hindi binigay kay Marcolita. Therefore, he did not have any obligation to put that in his salin. Ganun lang po kasimple. Okay? Kaya nga ito si Bendalo Ombudsman, na naging Bendalo kay Erwin Tulfo. So, Jewel Lucas, magandang gabi po. Magandang umaga na ata. Si Ronald Jr., nakakalat na naman ng katangahan mo, kalbo. Ay, di po ako matanga. Ikaw lang po ang tanga. Nagpapakatanga kayo. Anong katwiran mo? Kung bakit sabihin mo ako tanga? Si Karen Piraren, sinasabi ko na sa iyo po, mali po kayo. Hindi po ako amoy didiis. Karen Piraren, didiis po ako. Mr. Romualdez Tambi, okay? Joey Hernandez, Bendalo kasi. So, Bessie Bees, dalawang impostor American citizen na Tulfo man niya, dapat makulong. Argo, Ronel, si Toto, bigay mo na rin pera si Argo. So anyway, hanggang dyan na lang at maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat.